Mga kapartner, alamin natin ang pinakabagong update sa pangangampanya ng mga tumatakbong senador ngayong nalalapit na eleksyon. Narito ang report ni Carlo de la Peña. Dalawang araw na lang bago ang inaabangang halalan sa Mayo 12, kaya't mas pinaiigting ng mga kandidato ang kanilang pangangampanya. Walang tigil ang kanilang pag-iikot mula sa malalayong baryo hanggang sa mataong lungsod. Sinisikap nila maabot ang bawat Pilipino upang iparating ang kanilang mga plataforma at adhikain. Sa bawat kaway, pakikipagkamay at pagharap sa taong bayan, hangad nilang makuha ang tiwala at suporta ng publiko. Lahat ng estratehiya ginagamit mula sa matinding door-to-door campaigns hanggang sa malalaking rally upang tiyakin na sila ang pipiliin sa darating na halalan. Narito ang pinakabagong kaganapan sa patuloy na pag-iikot ng mga kandidato sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin sa probinsya ng Sorsogon kung saan nangampanya si Senator Bong Revilla. Sa probinsya naman ng Cebu, nag-ikot si Kiko Pangilinan. Nandoon din si Camille Villar kung saan nakaharap niya si Cebu Governor Gwen Garcia. Nag-live naman sa kanyang social media si Attorney Raul Lambino kung saan tinalakay niya ang isyu ng kahirapan, kriminalidad at paglipanan ng iligal na drogas sa bansa. Present naman sa pagdinig ng Senado kaugnay sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sina Senadora Amy Marcos, Bongo at Bato de la Rosa. Nitong Miyerkules, bumisita naman si Ariel Querubin sa Masinloc, Zambales. Sa Caloocan City naman, nag-ikot si Senator Francis Tolentino. Na-interview naman sa isang online channel si Ping Lacson. At yan ang pinakahuling update sa nagpapatuloy na campaign period para sa darating na halalan sa Mayo. Patuloy nating bantayan ang bawat galaw, plataforma at paninindigan ng mga kandidato para mas maging matalino at mapanuri tayo sa pagpili ng ating susunod na mga senador. Para sa mas marami pang updates, manatiling nakatutok dito lamang sa SM9 News. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SM9 News.